Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, 1 trillion matitipid. Dating ARTA Director iminungkahi ang pag-abolis ng Senado at Kamara. Isang dating opisyal ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang nagmungkahi ng radical na reforma sa sistema ng pamahalaan, ang pagbuwag sa Senado, Kamara at mga lokal na konseho upang makatipid umano ng hanggang 1 trillion pesos kada taon. Sa position paper ni Rabindranath Kilala, iginit niyang ang kasalukuyang multi-tiered na lehislatura ay nagdudulot ng mataas na gastusin, mabagal ang paggawa ng batas, paulit-ulit na proseso, mas maraming oportunidad sa korupsyon. Ayon sa kanya, ang direktang matitipid ay maaaring umabot ng 355 hanggang 575 billion taon-taon. Kung isama ang indirect savings, posibleng pumalo ito sa 1 trillion every year. Sa ilalim ng kanyang mungkahi, ito ang suggestion niya. Papalitan ang Senado at Kamara ng National Legislative Assembly. Bubuin ang mga gobernador at mayor ang highly o urbanized cities. Sa probinsya, mga mayor ang magiging mambabatas. Sa lokal, mga barangay captain ang gaganap na sa legislative rule. Aalisin sa baluta ang posisyon ng senador, kongresista at konsihal. Layunin umano nito na bawasan ang gastos sa eleksyon at pabilisin ang paggawa ng batas. Ayon kay former ARTA Director Kilala, sabi niya, the abolition of both houses of Congress and local legislative bodies can produce significant annual savings, reduce governance duplication, and potentially enhance national development efficiency. Dagdag pa niya, mas magiging direktang accountable umano ang mga opisyal sa mamamayan dahil sabay nilang hahawakan ang lokal at pambansang tungkulin. Yan po. Tignan natin, people who reacted ha. Kasi radical ito eh. Pabor ba ang taong bayan? Tingnan natin dito sa people who reacted. 22,000 nag-react, 18,000 ang nag-like, 2,800 ang nag-love, ibig sabihin pabor. Ang tumatawa lang 181 persons. Ibig sabihin 99% pumapabor ang netizens sa panukalang ito. Kumakalat ngayon ang yung magazine na Biz News Asia. Business News. Highly circulated na magazine ito sa mga businessmen. Ang cover story nila is the Philippines' biggest criminal syndicate. Congress. Bill. Ano kayang pakiramdam ng mga kongresista sa ganong cover story at kalat na kalat sa mga businessmen? Kaya kanina si Edo Manzano, isinare niya yung post na yun eh na may konting patawa na kung ang korupsyon daw ay kasama sa Olympic sport, ang Pilipinas magcha-champion. Atin daw lahat ang gold, silver, and bronze. Dahil ang gagaling eh. Ang gagaling nila. Parang normal na lang eh. Kaya ito, dismayado ang taong bayan. Kaya may nakakaisip na ganyan. Buwagin! Again, maalala ko, si Tatay Digong natin noon, bago nila na kidnap. Sinabi niya, the most corrupt or the most rotten institution in our
country is Congress. Grabe, paano tayo? Hanggang ngayon, yung concurrent resolution number 10, nandyan pa rin. Yung budget nila, office budget, MOOE, buwan-buwan, nagkakalaga ng milyones. Certification by, liquidation by certification. Wala nang resibo. Wow naman. Mga special. Hindi katulad sa US. Sa US Congress, kahit pag-parking nila may mga parking areas sa US magbayad ka ng ticket. Kahit ilang dollars lang yun. Ang mga US congressmen, lawmakers, mag-submit ng resibo. Mga bayad nila accommodation sa hotel, mga airplane tickets nila, kompleto. Ipinakita yan ni Sasasot mga 2 years ago siguro nung binulgar niya yung concurrent resolution number 10. Yun ang dapat. Paano? Pera ng taong bayan, parang isip nila, pera nila Na itong ating presidente, maganda at nagalit naman siya kay Martin Romualdez at Saldico. Pinagalitan niya si Martin, bakit niya pinapakialaman ng budget? Pinapasauli ang mga pera. Wala rin nangyari. Hindi rin tinupad ni Martin Romualdez yung pangako niyang ibalik. Kaya, kung ako niyang tatanungin, agree ako niyan. Buwagin na ang Congress at Senado ngayon. Kailangan natin ng radical reforms. Ngayon lang ito nangyari, yung sobrang talamak na korupsyon. Ever since, may korupsyon naman. At sa lahat ng bansa, mayroon ding korupsyon. Kasi lahat tayo corrupt. Basically, makasala tao. Kaya lang grabe ang nangyayari ngayon. With impunity. Ano yung impunity? Wala silang takot. Okay lang sa kanila. Kaya, mga kababayan, huwag tayong kasi dinadivert nila yung issue ng corruption kung ano-ano ang kuwan ngayon. Huwag tayong papayag na hindi makulong yung mga big fish na yan. Dapat may makulong. Hanggang ngayon, wala pa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga-Anugsin. Magbabaya ay akin. Salamat. Abog yapon sa kandil. Salamat ayo, sir. So muna ni ang balay ni Kuya sa nahatag sa yaha. So muna ni ang itsura sa ilang balay nga magkatuluan gyud sila tungod sa kuana kadugayon na. Ilang balay yo. Pila na ni katuig ya inyong balay? 12 years na ni siya. 12 years na. Oo. So, Sa 12 years, atong niaging tuig, nasunog ni siya muna kung ani ang kon ani. oo. Kiniwala na nako niya, naripid ni kay. Oo. Wala mo na gito. Lagi so nasunugan mo. Mm. So karon makakuha na mo og balay kay natagaan naman mo gero. Oh, salamat kay sa kwan sa nagtabang sa Yero. Hinaot ko nga dagan pa mo matabangan nga mga kuan nanginahanglan sa inyo. Kaya namin kasing-kasing sa pagtapang sa mga kapusang prayer. So pila ka buok imong kuan niya, imong anak? Kuan 5, puro bay. So tanan na naga-eskwela. Oh, eskwela na tanan. So unsa nay grade? Ang isa ka anak na ako nag-eskwela sa USTP, diya sa Mirayon. Dahil sa Layon, sa Buksok, sa Talakag. Duha ka college na ako. So Elementary o high school ang ban. oo, so kuan ra gyud biya ba ang imong pagpaningkamot? Unsa may imong trabaho ya? Panday ra ko niya ay harap ko maka-income kung naay ko panday pud sa ako. Oo. So kuan gyud medyo lisod gyud ang kinabuhi. So nasunugan pa mo inani pang itsura sa inyong balay
nga dako na kayog mga buslot. Oo, so salamat kayo ya. Sige, salamat. God bless. Oo. So muna niyang itsura sa balay ilang kuya nga nasunugan sila.